Magandang hapon, no, Mr. Miguel Dean. Sir, isalay niyo po, ano po ang nangyari noong November 21? Naka-duty po ako noon sa Parking A po. Parking A? Okay. Ng NAIA Terminal 4. Bali, nag-conduct po ako ng roving inspection po. Actually, meron pong sasakyan na pumasok. Nailago ko pa po yun, alas 4. Then, yung ilang minuto lang po, bigla po akong tumawid po dun sa kabila. Malapit lang po sa may area ko. Okay. Hindi ko po napansin na meron pong kable ng kuryente po dun. Sumabit po yung sapatos ko dun. Kaya nawalan po ako ng balanse. Medyo mataas po yung binagsakan ko po. Kaya pag apak po ng paa ko, nabali po yung buto ko po sa legs. Okay, so nagkaroon po kayo ng injury, nabali. Nabali po. Nabali yung buto. Yes, sir. Okay, kayo po ba ay naisugod sa hospital? Ano nang gamot or lunas na? Yes, sir. Actually, dumapit po yung kasamahan ko po na guardian po. Nakita po nila ako yung pagbagsak ko po nila. Pagbagsak ko po dun sa semento. Agad-agad po silang nagresponde. Okay, at ikaw ay isinugod sa hospital? Yes, sir. Pasay po sa General Hospital. Sabi mo kanina, ang yung buto ay nabali. So, yun naman, nagkaroon na operahan naman na yun? Okay na? Medyo ilang araw pa po noon, sir, bago ako na-operahan. Kasi yung bakal po ay medyo may kamahalan po. 75K po ang halaga nun. 75,000. Bali, 7 days pa po, sir, yung inantay ko para makapag-provide ng pera. Okay. And napansin ko lang, no, kasi pagpasok mo kanina sa studio, ikaw ay meron pang dalang saklay. Saklay po. So, hindi ka pa talaga nakakapaglakad. Hindi pa no? po. Okay, at ang nirereklamo mo ngayon, ang iyong employer. Ito, sino po ba ang employer ninyo? Vigilant po. Ito yung agency niya, ito yung Vigilant Investigative and Security Agency Incorporated. Magandang hapon, Mr. Noel Lomboy. Sir, magandang hapon po. Okay, Mr. Lomboy, nandito Opo, sir, po ngayon opo. si Mr. Miguel Dean, isa sa mga security guards ninyo, at siya ay nagrereklamo at hindi siya nabigyan ng tama or sapat na tulong para sa ikagagaling ng kanyang injury na sinabi naman niya ay na-suffer niya in the performance of his duty. Sir, ganito po, hindi naman sa hindi binigyan ng tulong. May tulong po ang agency dyan. Actually, ako mismo rin po, kausap ko yan. Sabi ko, sige, magpagaling ka lang kasi may naman. Actually, nung bago-bago lang, sir, binigyan naman agad ng tulong yan, sir. May mga tulong pa na... Anong tulong ang naibigay na natin, Mr. Lomboy? Unang-una, sir, immediate. In advance po kaagad, sir, yung nagpadala kami, initial 5,000 on that very day. Tapos, binigay na kaagad sa kanya yung mga salary niya in advance, cash advance niya in advance, yung kanyang 13-month pay in advance na, lahat-lahat para makover up lang doon sa immediate na confinement po niya. Ngayon, ang concern lang po talaga niyan, sir, yung kanyang sickness claim. Actually, in-update ko naman siya bago ako mag-leave noon na alam ko naka-file na kasi yung HR po namin yung nagfa-file po niyan. Kasi ako naman po sa operation. So, since nagtitik sa akin, ina-update ko rin po yung aming top management. Ang reply naman sa akin na i-file na. Tapos may last conversation kami ni Den na sabi ko papuntahin mo yung wife mo sa office para makausap yung staff dahil alam ko ibibigay na sa kanila kasi kailan may personal pong magre-receive doon sa financial claim. Anong masasabi nyo doon sa sinabi ni Mr. Lomboy? Sir, actually, sir, kahapon po galing ako sa main office, SS office po. Okay. Na-verify ko po doon na hindi pa rin po nila nahulugan po. Ang alin Yung sa sick leave ko po, hindi pa rin po nila inasikaso. Wala pa rin. Mr. Lomboy. Ganito po, nakaharap ko ping HR ngayon, ang sabi, yung madokumentong hiningi na kailangan po daw ng SSS, December 28 lang po na ipasa ng wife niya, sir. December 28 lang po na ipasa. Pero, ang advice ko dyan sa kanya, kasi sir, malapit naman sa akin yung tao na yan eh. Advice ko sa kanya, papuntahin yung asawa dahil ang alam ko, gagawa na lang ng paraan ng agency namin po yon. Kaya pinapupunta ko yung wife dahil ang alam ko, hindi pa siya able body para maglakad-lakad. Secondly, sir, sinabi ko sa kanya, bago pa lang po siya na-confine, sabi ko, magpapagaling ka lang kasi ganito yon. Pag hindi ka tinanggap sa airport dahil medyo alanganin ka na, medyo makahirap ka pa mag-perform ng duty sa airport, mayroong offer sa iyo yung office. Sinabi ko rin sa commander niya, na kahit tumambay ka lang sa office, tuloy-tuloy yung sahod mo pagka okay ka na. Yun yung
ginarantiya namin sa kanya po, sir. Tutulong po ba ang agency ninyo? Tutulungan po ba ninyo si Mr. Miguel din sa mga claim niyang benefits or tulong mula sa inyo? Yes, sir. Sir Miguel, ano yung mga kailangan nating tulong? Sabihin mo, nakikinig si Mr. Lumboy at ang inyong employer ngayon. Yes sir, actually nga po talaga sir, medyo hirap na talaga ako sa sitwasyon namin ngayon sir. Kasi nga, halos naubos po talaga yung ipon ko sa laki ng biniyaran ko po sa ospital at saka sa bakal po. Tapos ngayon, siyempre, wala po akong trabaho, bayad sa bahay, ilaw, tubig, pagkain po. Nag-aaral pa yung mga anak ko. Hindi ko na po alam kung saan pa ako kukuha ng paggastusin namin. Magandang hapon po, Ma'am Cecilia. Magandang hapon, Attorney JB. Yes po, si Attorney JV nga po ito ng ACT-CIS. Ma'am, Oh, yes. narinig po ninyo yung kalagayan po ng isang employee natin ngayon dito sa studio. Ang laki na, no? May injury siya na suffer during the performance of his work. Okay? Halos disabled na, no? As of now, kung maglakad siya, may dala pa rin siyang mga saklay. Ano po kaya pwede nating itulong at pwedeng maklaim ni Mr. Miguel? Si Mr. Miguel, based sa sinabi niya sa inyo, kailangan natin may gagawin muna si Vigilant or si Mr. Noel Lomboy as representative. I-file muna nila ang Employees Compensation Claim sa SSS. Sa pagkakaalam ko, based sa narrative, hindi pa siya nakapag-file ng sickness sa SSS. So ngayon pa lang, ang advice namin is pag mag-file ang agency sa SSS ng sickness, isama na right away ang Employees Compensation Claim. So Yes, dalawang claims na po agad ang i-file niya. So doon ang nakalaang benepisyo para sa kay Mr. Miguel. Mr. Miguel, may sickness siya sa Employees Compensation Program kasi work-related po yung nangyari sa kanya based sa narrative kanina. Kung sa tingin naman ng doktor na entitled siya sa permanent partial disability, mabibigyan din siya ng benefit na ganon. Pero kailangan din yung sa kanyang mga medical test, treatment, may nakalaan ding medical reimbursement para kay Mr. Miguel. Okay. So, libre rin po ang kanyang physical therapy, occupational therapy. So, ang kailangan lang namin, yung magpa-prompt ang SSS na work-related siya. Pag meron na decision ang SSS, pwede siya pumunta sa Employees Compensation Commission para sa kanyang mga rehabilitation services. Sige po, no, bale ang mangyari po dito, kailangan din talaga ng kooperasyon dapat ng kanyang employer, si Vigilant Investigative and Security Agency. Ganito po. Yes, Attorney JB. Opo, narinig ko naman kanina ang commitment ng kanyang employer na talagang gusto rin nilang tumulong, no? Gampanan yung kanilang obligasyon dito sa complainant natin na si Mr. Miguel. Mr. Lomboy, narinig nyo naman, no, si Chief Cecilia. Ano yung mga kailangan gawin? Kasi obviously si Mr. Miguel meron siya mga entitlements. Okay, yung sickness, disability benefits niya. Opo, sir. Opo. Sir, noted po. Alam mo na yung kailangan mong gawin. Napakinggan mo naman, no, Mr. Lomboy? Opo, sir. Katabi ko rin po yung actually, sir, trabaho ito ng HR namin. Katabi ko siya ngayon. Ako lang po talaga yung nagmi-midget ngayon. Napakinggan rin ng HR nyo, ha? Opo, sir. Opo. So, umaasa kami na siguro bukas, Shari, or mamaya kung pwede pa, ayusin nyo na agad kasi kawawa naman si Sir Miguel. Ang dami pa niyang kailangang pagkagastusan, disabled naman siya. Sir, okay lang po ba, sir? Kung asawa niya pwedeng pumunta o siya kayang pumunta, baka pumunta ng office. Sabi niya kanina, galing siya, kayo rin po mismo, no? Yes sir, naggaling na po ako ng SSS, nagtanong na po ako doon kung na-verify na nila, wala pa daw po. Ganito, Mr. Noel, no? Pupunta mismo si Mr. Miguel or kung talagang di kakayanin yung asawa niya, ang mahalaga lang sa amin for now, okay? Ma-file nyo na yung claims para maasikaso na rin agad ni na Chief Cecilia. Na-file na po, sir. At well, sir, na-file na po talaga. Okay Merong na. Transaction number. Opo, na-file na po talaga ito, sir. Yun nga lang din. Siguro yung approval doon sa ICCS. Pero na-file na po, sir. Mayroon na siyang tracking number. Okay. Okay. May transaction number na po. Apo. Tatawag na din po tayo sa SSS. Okay, kami na lang magmo-monitor niyan para mapabilis at masigurado natin na makuha ni Mr. Miguel yung tulong na kinakailangan niya.
Sige po. Sige po, sir. Sige po. At kung makapunta sila dito, sir, mas maganda para makausap nila yung HR, ano po yung, para yung mga gagawin para sa ICC po. Oh, at sa employer mo, pakiusapan mo rin yung boss mo, baka makapagbigay rin siya ng karagdagang tulong pa dito kay Mr. Miguel. Noted, sir, noted. Yun nga, sir, kaya nga pinapupunta Oo. ko yung website Ha? kasi kailangan may appearance. Kita nyo sa naman, kanila. no? Nakita nyo naman yung karamdaman, yung injury niya. So tulungan natin, okay? Opo, sir. Salamat po. Opo, sir. Opo. Okay, Sir Miguel, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha at asistihan po namin kayo.